Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang sinasabi natin mga kabunyog, ready na. Ano? Ready na sina Senador Ping Lacson at Senate President Soto. Ayon kay Senador Ping Lacson, nag-aaral na sila ng crash course sa criminal procedure. Sila ni Senate President Soto. Siyempre hindi kasi sila abogado eh. Ay mga abogado sila Marcoleta. Ang mga abogado sina Cayetano, sila Escudero, mga pro-Sara yan eh. Sigurado gagamitin nila ang pagkaabogado nila. Lalo na itong si Marcoleta. Ayun, kaya ang ginagawa daw nila Senador Ping Lacson, nag-aaral na sila ngayon. Kahit papano, nag-aaral na sila ng criminal procedure, mga kabunyog, mga kababayan, para may alam sila. Hindi sila, kasi ang pwedeng gawin nila Marcoleta, gagamitin ang pagkaabogado nila para ma-overpower sila Ping Lacson, sila Tito Soto. Pero yun nga, nag-aaral na. Ready na ngayon. Ayon kay Senador Ping Lacson, ready na ang Senado. Kasi sigurado naman ang darating talaga Senado ito eh. Ano ito? Sigurado na. Kaya ayon kay Senate President ay kay Senador Ping Lacson, naghahanda na sila sa Senado, hinahanda na nila ang Senado kung anong mangyayari. Kahit silang mga senador naghahanda na rin. Samantala, mayorya sumailalim sa crash course bilang paghahanda sa impeachment trial. Pinulong na ni Senate President Tito Soto III na mga miyembro ng mayorya patungkol sa magiging proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Soto, pinaghahanda lamang niya mga kapwa-senador sa posibilidad ng pag-akyat ng articles of impeachment mula sa Kamara. Mainam anyang mapaghandaan nila ito bilang sila ang mga tatayong senator judges ng impeachment trial. Dagdag pa ni Soto, sumasa ilalim sila sa CAS program patungkol sa rules of court upang mapagkasundo matiyak na tumatalima ang kanilang rules sa Senate Impeachment Court. Naunang sinabi nila Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senator Sherwin Gatchalian at Senator J.B. Ejercito na dumalo sila sa pulong para sa crash course o briefing sa mga legal matters para matiyak ang maayos na paglilitis sakaling iakyat na sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Kasi magiging mabigat itong impeachment na ito. At parang mapapabilis na. May napanood tayo, sabi ni Congressman Adjong, baka sa April 29, mapagdesisyonan na nila. Baka sa April 29, mapagdesisyonan na nila. Kasi mga kabunyog, di ba 3 araw yung Senate na hearings? April 14, April 22, April 29. Yung April 14 ang pinag-usapan confidential funds. Sa April 22 ang pag-uusapan yung unexplained wealth. Yung hindi mapaliwanag na yaman. Sa April 29, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kaya na yan, halos patapos na yan mga kabunyog sa April 29. Kaya sabi ni Congressman Adjong, baka sa April 29 magkabutuhan na ang Justice Committee eh. Pag nagkabutuhan na ang Justice Committee na may probable cause, ire-refer na ito sa plenary sa susunod na mga araw. So Mayo, baka magsimula na ang trial ng impeachment, mga kabunyog, mga kababayan. So naghahanda na ang Senado kasi sigurado na talagang darating sa Senado ito. Ang maganda naman dito sa Senado ngayon, sinabi naman na ni Senate President Soto na kapag nakarating sa kanila ang articles of impeachment, ay trial shall forthwith proceed. Sigurado na sila niyan. Yan na yung assurance ni Senate President Soto. Hindi tulad ito ni Escudero na abogado nga naman si Escudero, pero hindi naman marunong sumunod sa rules at sa Constitution. Kasi malinaw naman nakalagay sa Constitution.
Kapag nakarating sa Senate ang articles of impeachment, trial shall forthwith proceed. O, hindi ginawa yan ni Escudero. Dinelay pa ng dinelay. Kaya ano ito, pero dito kay Soto, sinabi niya na, magsisimula na kaagad ang trial once na makarating sa Senado ang articles of impeachment. At sa ngayon, sigurado na lulusot na ito sa Kamara, mas napapabilis na nga. Mas napapabilis kasi dati kasi ang plano malalim talagang bubusisiin ang mga ebidensya at testigo. Ay ang paglilinaw hindi na kailangan, hindi nabubusisiin, na lang. Clarificatory hearing lang ang gagawin. Yung mga probing questions hindi i-entertain. Hindi na papabilis na lalo ngayon. Napapabilis na kasi hindi na magbubusisi. Kaya matapos itong hearing sa April 22, ang last na hearing ay April 29. Baka matapos na sa April 29. Pag natapos na sa April 29, ipapasa na yan sa plenary ng Kamara. Pag pinasa sa plenary, makakuha ng 1/3. Ano na yan, mga kabunyog? Madadala na yan sa Senado. At once na makarating sa Senado, trial shall forthwith proceed. Kaya lang, siyempre, mahirap din sa part talaga ni Senate President Soto kasi hindi siya abogado. Ganon din si Senador Ping Lacson. Kaya nag-aaral na raw sila ng crash course sa criminal procedure. Ang isa pa kasing problema nila dito, mayayabang itong mga kasamahan nilang itong mga senador na mga abogado tulad nila Cayetano, Escudero at saka lalo na si Marcoleta, mayabang talaga yan. Iinsultuhin sila niyan. Iinsultuhin sila niyan, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya sa totoo lang, yung ginawa ni Sara, ng kampo ni Sara, na hindi sila nag-cooperate sa Kamara, hindi sila umattend sa hearing, ayaw nilang mag-submit ng sagot sa mga issue o aligasyon, napabilis ang impeachment. Tapos nag-file pa sa Korte Suprema ang kampo ni Sara ng petition for certiorari, kini-question doon yung pagdinig ng Justice Committee. Ang sabi nila, magkakandak daw ang Justice Committee ng mini trial. Violation daw ito ng Constitution kasi dapat daw Senate ang magta-trial. Ang ginawa ngayon ng Kamara, dunilisa na. Ang ginawa ng Kamara, wala nang mga tanong-tanong na mamabusisi pa. Hindi pwede ang mga probing questions. Clarificatory hearing lang ang gagawin. Napabilis lalo. Kaya sa totoo lang, yung mga ginagawa ng mga DDS, mas nakakatulong mas napapabilis mas napapabilis. Kasi kung hindi sila nag-petition for certiorari sa Korte Suprema, baka binusisi ng Kamara yung mga ebidensya at testigo, mas matatagalan. Ay ngayon, mas napapabilis. Mas pumabor pa nga. Kaya ngayon, matatapos na sa Kamara. Sabi ni Congressman Adjong, baka April 29, huling araw ng hearing, magkabutuhan na ang Justice Committee. Baka sa April 29. At kapag nagkabutuhan na, plenary na kaagad. At pag dumating sa plenary, magbubutuhan 1/3. Pag nakuha yung 1/3, Senado na. Yan. Ganyan yung magiging mabilis na. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.